Hi Pisces! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang kung ano ang message sa'yo ni Universe for this week. At paalala lang, dahil nga ito ay isang message lang, energy na gabay, piliin mo lang kung anong para sa'yo, pero nasa sa'yo pa rin ang desisyon kung paano mo ito i-apply sa sitwasyon mo. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang reading. At kung makaka-relate ka o makaka-resonate ka sa aking reading, please comment, share, and paki-like na rin po. So, Pisces, ito ang yung reading for this week, July 13 to July 19, 2026. So, Pisces, itong yung overall energy. Ace of Cups. Wow. Challenge. Six of Wands. Ang iyong hidden energy, the Emperor. Ang iyong past energy, Ten of Cups. Present, Two of Swords. Future, Page of Wands. The outcome, Five of Cups. Ang iyong advice from the universe is Five of Coins. Okay. Pisces, ang iyong energy is Ace of Cups. Pwede itong love, ino-offer mo sa iba, sa mga taong mahal mo sa buhay. O pwede ring self-love. Kumbaga, mag-i-enjoy ka sa sarili mo lang. Ililibangin mo yung sarili mo. Kung ano yung sa tingin mo pwede mong ma-enjoy, yun yung gagawin mo. Or pwede nga meron kang offering dito ng love sa isang tao na matagal mo nang gusto. Pero this week, ipapahiwatig mo kung ano yun. Kung ito ay sa relationship, romantic relationship, partnership, o friendship na matagal mo nang kakilala. So this week, ando dun yung magpapahiwatig ka kung ano yung nasa puso mo. Pero kung ito naman is regarding sa trabaho, ibibigay mo yung effort mo. Kung dati mong binibigay yung effort mo, mas dinadagdagan mo ngayon. Pinapakita mo kung ano yung mga kakayanan mo. At yun yung totoo sa'yo. Hindi yung alam yun, parang ano lang, kaplastikan na, itong gusto kong ipakita. Gusto kong maging masipag, gusto kong tumulong, pero hindi totoo. Pero sa'yo, this week, totoo. Kung ano yung pinapakita mo sa mga tao, lalo na kung sa trabaho, gusto mong tulungan, pinapakita mo yun. Kumbaga yung uniqueness, ando dun sa'yo. And then, Six of Wands, ito ay card ng victory, energy ng victory. Pero since ito yung challenge mo, hirap ka. Hirap ka. Ang hindi ko makuha is Ace of Cups. Ando dun yung love. Kung ano yung passion mo, ibibigay mo. But at the same time, ito yung mga taong nakapaligid sa'yo na sa tingin mo, imbis na maging masaya, parang hindi. So, ando dun yung nako-confuse ka. Kung natutuwa ba sila na matulungan o na pagbigyan mo ng magandang energy. Kasi nakikita ko maganda intention mo eh. Pero, imbis na magpasalamat, parang nagda-doubt. Yun ang nakikita ko rito. Kaya parang merong ano ka nga, na, maski ikaw nag-aano ka na sa sarili mo na, tama ba itong ginagawa ko? Maging totoo sa kanila, pero parang hindi yata nagugustuhan. Yun yung naiisip mo. And then, ang iyong hidden energy, the Emperor. Pero hindi ka pa rin natitinag. Kumbaga confident ka pa rin. Kasi iniisip mo, ito yung energy ko, ito yung gusto kong gawin eh. Tumulong. Kung ayaw nila, di wag. Yun yung energy mo. Parang wala kang pakialam kung anong iisipin ng iba. And then, ang iyong past energy, Ten of Cups. Ito is regarding sa mga taong malalapit sa'yo. Ando dun yung celebration, meron kayong mga sineselebrate. Ewan ko kung ang tungkol saan, maaaring may na-promote na kaibigan ka o kapatid mo. And then sineselebrate ninyo. O pwede rin itong mga kaibigan mo, may mga reunion na nangyari na nagbigay sa'yo ng, let's say, mga matatagal mong tao na hindi nakita.
Pero in the past, ando doon yung nagkaroon kayo ng mga reunion o nagkita-kita kayo, nagkaroon ng mga meet-up. That's why nag-celebrate kayo. Yun yung nakikita ko. Kung ano man yun, pwedeng na-promote kapatid mo or yung parents mo, mga kaibigan mo na-promote and then inimbita ka. Parang ganun yung energy na nakikita ko. Kasi may celebration eh. And then, ang iyong energy for in the present, Two of Swords. Meron ka mga pinagdidesisyonan. Hindi ko alam kung tungkol saan. Hindi ko pa kasi maklarify. Later, makikita natin. Pero, ando doon yung naguguluhan ka. Hindi mo alam kung ano yung pagdidesisyonan mo. Kung ito o ito. Na minsan hindi ka makatulog sa gabi. Na nagkukos sa'yo ng overthinking also. Okay, and then in the future, Page of Wands. Meron kang gusto umpisahan. At tingin ko, very hopeful ka sa gusto mo umpisahan na to. Ando doon yung excitement, ando doon yung hope, na magagawa mo yan. Pag nagawa mo, ando doon na yung focus mo, yung ibibigay mo lahat. Kumbaga, napakagandang energy in the future. So, meron kang uumpisahan dito. Ewan ko kung ito ha, kasi Ace of Cups is offering ng love, but at the same time, new beginning. So, kung ano man tong sa tingin mo magiging new beginning mo in the future, ngayon pa lang, ando doon yung energy mo na tuwan-tuwa ka. Excited. Pero may pinagdidesisyonan ka pa rin. Kumbaga, iniisip mo siguro in the present moment na ito yung energy mo in the present eh, kung para sa akin ba to, kakayanin ko ba to, kaya ando doon yung naguguluhan ka. And then, ang outcome, Five of Cups. Five of Cups, ito yung mga bagay o tao, sitwasyon na nawala. Kasi Five of Cups is also lost. Yung mga nakuha sa'yo, mga nawala, o mga pinanghinayangan mo, regrets. Pwede ring sadness. Hindi ko alam kung saan tong sadness na to, pero mamaya ika-clarify. And then, Five of Coins. Hindi ko alam kung meron kang issue regarding health, pero nag-a-advise dito si Universe na kung meron kang nararamdaman, let's say may kumikirot sa'yo sa likod o basta may something kang nararamdaman at sa tingin mo kailangan mo magpa-check up ka. Yun ay advice lang naman, pero kung alam mo wala ka namang nararamdaman, it's up to you. Pero tingnan natin mamaya kung ano tong Five of Pentacles. Five of Pentacles din kasi is ito yung mga loss din ito, pero material na bagay. Maaaring merong humiram sa'yo ng pera, ng hingi, o maaaring tinulungan mo, pero in the end, ikaw pa yung masama. Kaya, tingnan natin kung ano tong Five of Pentacles na to. So, let's clarify. Pisces, Universe, ano po ang mga energy na paparating kay Pisces nitong week na to? July 13 to 19, 2026. Ace of Cups. Wait isa lang. Tower. Tower is ending o bigla ang pangyayari. Okay. Ikaw mismo, ito yung mga bagay na pwede rin tong mga bad habit ito yung mga bad habit na ginagawa mo na sa tingin mo kailangan mo nang i-end. At dahil sa ini-end mo na yan, kung ano man itong mga bad habit na to pwedeng bisyo, like nasasobrahan ka sa pag-inom ng alcohol o nasasobrahan ka sa mga pagkain na hindi naman na dapat. Pwede rin nasasobrahan ka sa mga pag-overthink o pag-overanalyze sa tao. Kumbaga, masyado mong ina-analyze yung tao na ganito kahit hindi naman. So, yung mga pattern na yon na hindi naman healthy, ini-end mo na. At ikaw mismo, hindi ka makapaniwala dahil unti-unti mo siyang, noong una, unti-unti mo lang siyang tinatanggal, pero biglang nagulat ka, oh, oops, parang hindi ko na yata ginagawa yun. Kumbaga, ikaw na mismo yung nakarealize na, ay, para may nagbago sa akin. And then, dahil sa may nagbago sa'yo, napalitan yun ng, kumbaga, kabaligtaran. Ngayon, ang pinapakita mo na sa tao, kung dati kang palaisip o palagi ka nalang nagjo-judge,
Ngayon hindi, kabaligtaran. Kumbaga binibigyan mo ng pagkakataon, yung ibang tao na sa tingin mo is hindi magandang intention sa'yo, ngayon naman, binibigyan mo sila ng sa, baka hindi naman pala. Baka mali lang ako. So, ang ganda ng energy na yun kasi hindi na ikaw yung dati na masyadong nanghuhusga kahit hindi naman ginagawa ng tao, inuunahan mo agad. So, yun yung magandang energy mo. Kaya pala yan is Ace of Cups. Kumbaga, panibagong pananaw sa buhay. Kung dating ikaw is, yun nga, madaling umiinit yung ulo, madaling nanghuhusga. Ngayon is kabaligtaran. Hindi mo na siya ginagawa. Kasi sa tingin mo, hindi rin naman maganda sa energy. Maganda ba yun? Di ba? Hindi rin. Minsan, nagkakos pa nga ng away yun eh. Dahil mali pala yung akala mo. So, Six of Wands, clarified by Knight of Pentacles. Okay, ang Knight of Pentacles is isang taong masipag, may pagpaplano. Pero sa ngayon, kasi gusto mo nga ng victory. Gusto mo maging masipag. Pero may mga times na parang nababagalan ka sa sarili mo. So, sa tingin mo nga, nababagalan ka, iniisip mo na baka hindi mo makakuha yung tagumpay na gusto mo. Maaaring ito is isang business, kahit small lang yan na negosyo, o career na kinalalagyan mo ngayon. Maaaring gusto mo magpa-impress sa boss mo, o may project kayo, pero sa tingin mo, kulang pa yung kaalaman mo, kaya parang nandoon yung iniisip mo na kaya mo ba o hindi, na nagiging challenge sa'yo this week. Pero kung alam mo na kaya mo, kasi may hidden energy ka, the Emperor is taong maraming alam. Confident, may pagpaplano, kaya niyang solusyonan kung ano man yung mga problema. So, wag mong hayaan na mapanghinaan ka ng loob. Kasi nakikita ko kasi in the future meron namang bunga yung kung ano man yung sinisimulan mo o gusto mong simulan. Which is nakikita ko rito sa baraha. Okay, clarify natin si the Emperor. Four of Wands. Yes, ito yung ano eh. Kung gusto mo ng success, at mag-celebrate ka nga, which is nakikita ko itong gusto mo, yung triumph, recognition, gawin mo yun. Gawin mo tong si the Emperor, yung taong madiskarte, confident, matalino, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. So, si Emperor, hindi niya hinahayaang magkaroon ng obstacle. So, gawin mo yun kasi yun yung hidden energy mo eh. Para magkaroon ka ng stability or success na gusto mong marating. Kung ano man yan, promotion sa trabaho o level up ng business, gawin mo. Okay, Ten of Cups clarified by the Hangman. Okay. Ten of Cups clarified by the Hangman. In the past, magandang energy to. Sabi ko nga, celebration. Pero ikaw, kung gusto mo ng talagang tagumpay, hindi ka kailangang ma-stuck sa in the past. Kasi in the past, nakikita ko rito, mahilig kang, ikaw yung taong, siguro binata ka o single ka o dalaga ka, ang gusto mo lagi kang masaya. Lagi ka nasa mga barkada mo, o lagi ka nagse-celebrate, lumalabas ka lagi, kasama yung mga kaibigan mo. Gusto mo lang yung happiness. Pero this time, kasi kinlarify ng Hangman eh, tignan mo maigi kung kung nararapat bang yan yung lagi mong gawin. Kasi kung yan ang lagi mong gagawin, yung puro happiness lang, hindi ka pwedeng mag-mature. Kailangan mo maging mature kung gusto mo magkaroon ng gain. sorry. O stability sa material things. Oo, kailangan mo rin daw maging sabihin na natin yung pagiging professional. Hindi yung ano ba tawag ito? Happy-go-lucky. Yun yung nakikita ko sa'yo in the past happy-go-lucky. So this time, kailangan mo na mag-isip. Kailangan mo na magplano para sa future. Hindi raw pwede ng puro barkada, puro na lang happiness o mga bisyo. Kailangan daw
Moderate lang. At mag-isip-isip din para sa kinabukasan. Kung dalaga ka o single ka, pwede naman, pero kung nagpaplano ka ng magandang kinabukasan o stable na pang long term, umpisahan mo nang mag-ipon, umpisahan mo nang yung kailangan mo nang maging aware sa magiging future mo. Okay, Two of Swords, clarify natin yan, Two of Wands. Okay, kung ikaw nag-iisip, kumbaga, hindi mo alam kung ano mo pagdidesisyon mo rito kung gagawin mo ba o hindi. But, ninarify ng Two of Wands. So, gagawin mo na siya, whatever it is. Kung ito ang project mo, sa isang company, o business mo na sinisimulan mo na, o sisimulan mo pa lang. Kung magagagawa mo na, actionan mo na. Kasi nakapag-isip ka na Ito na yan. Ito kinlarify kasi si Two of Swords, nag-iisip ka, hindi mo alam. But, since si Two of Wands, yes, nag-iisip ka pa rin, pero ando doon na yung isip mo na, okay, ito na yung time, gagawin ko na. At positive ka ron. Kasi itong si Page of Wands in the future, positive yan. Talagang hopeful na kaya ko to, magkakaroon to sa akin ng stability. Magkakaroon ako ng success. Yung energy mo in the future. Six of Cups, yes. Ito yung harmony na after ng mga pinaghirapan mo, pinagtiyagaan mo, nagdusa ka, talagang nanidiga ka kung ano yung dapat mong gawin, ginawa mo, kahit nahirapan ka. Ito naman yung magiging reward, which is magbibigay sa'yo ng harmony. Ayan kasi nandoon pa rin yung, yung energy ng pagtutulungan. Kung meron kang ginawa rito, o meron kang pinagsumikapan, nagkaroon din ng tulong ang isang tao o isang mga katrabaho na nakapalibot sa'yo dahil din sa help nila. Kaya, makukuha mo to kung anong gusto mo makuha, which is in the future. Kasi ando doon na yung success ang harmony nandoon na. Matapos kang magtiyaga o magkaroon ng paghihirap dahil sa mga ginawa mong effort. So, magkakaroon siya ng bunga. Kasi ang Six of Cups is success din yan. Success after ng mga challenges na pinagdaanan mo. Okay, Five of Cups, clarified by King of Swords. Yes, King of Swords is a very smart na tao. So, this time, dahil ito na yung outcome mo, kung ikaw man ay nabigo sa isang sitwasyon o isang bagay o nagkaroon ng failure na pinagsisihan mo, ang outcome mo dito is, ngayon alam mo na. Alam mo na kung ano yung magiging hamon mo sa buhay. Kung meron mang darating na mga challenges pa in the future, which is nakikita ko naman na magandang outcome, alam mo na kung paano mo siya iniobra. Alam mo na kung paano yung gagawin mong solusyon. Kasi ang taong ito is matalino, si King of Swords. Matalino, at the same time, ito yung taong straightforward. Kung saan yung tama, dun ako. Kung ito yung dapat kong gawin, ito yung dapat kong gawin. Kahit na sabihin natin may delays o merong mga harang, blockages, hindi mo hahayaan yan. Tuloy ka pa rin. Kumaga, palaban. Yes, andun dun yung energy mo. That's why, yun yung outcome mo. Hindi ka na yung dating pinanghihinaan ng loob o lagi iniisip yung mga nangyari na yan kung ano man tong nawala o natapon, whatever it is, bagay, tao, hindi mo na yun nahayaan. Alam mo na kung paano mo solusyonan ng mga challenges na darating sa'yo. And then, ang advice, 5 of Coins o 5 of Pentacles, and then the Moon. Advice ng universe, eto hindi to regarding sa work kung meron kang nararamdaman when it comes to health, magpa-check up ka kasi maaaring hindi mo lang alam kasi the moon is, ito yung mga
hindi mo nakikita. Na akala mo ganun, yung pala hindi. So, kung sa tingin mo, malakas ka, pero sometimes meron kang dinadaing, magpa-check up ka, mas maganda. Kasi hindi natin alam. Minsan, 'di ba, akala natin napaka-healthy natin. Hindi ko sinasabing may sakit ka, pero yung mga minors like lalo na kung nasa middle age ka na o sabihin natin nasa late 50s or late 40s, magpa-check up kayo mga blood works kasi minsan hindi natin alam na meron na pala tayong tumataas ng sugar, kaya na-over tayo sa salt. Hindi po ako doktor pero mas maganda na magpa-check up din kasi maganda na yung maagapan or kung sabi nga nila is prevention is better than cure. So, universe, ano ang last message mo para kay Pisces? Underwater gardens. Nurture the garden of your heart, cultivating seeds of compassion, gratitude, and forgiveness. Okay, kung meron man tao, which is yung 5 of Cups, na hindi nakagawa sa'yo ng maganda, o kung meron man taong sa tingin mo, hindi satisfied sa mga tulong na binibigay sa'yo, hayaan mo na. Kung maganda naman yung intention mo, ituloy mo lang. Kasi, hindi naman kawalan yun eh, di ba? Yung mga taong hindi na-appreciate yung mga tulong mo o binibigay mo. O yung mga taong nanloko sa'yo, forgive them. Kasi, hindi na magandang dali mo pa o kargahin mo pa yan sa loob mo. Kasi magiging sagabal pa yan eh, along yung, kumbaga sa iyong susunod na journey. So, Pisces, itong yung reading. Sana magustuhan mo. At see you again sa aking susunod na reading para sa'yo. So, next time, again, Pisces, salamat. Bye.